o malit na makugmalinaw na pagbibig ni Santa Maria, itong pinapag na mediatrix of all graces. Ang nagtataon ng grasya, ang Diyos sana. Si Santa Maria nagpapamiglig sa Sabuya, ipinapamiglig kita. Pero bakit sa iya halit ang grasya? Although Mary is a special person before the eyes of God, she is chosen as the mother of God, and she received special graces, graces that is only privileged to her alone. Halimbawa, being conceived without sin, ninulit siya sa magiging ina, kaya pinapunta siya Immaculata Concepcion. She was conceived without sin. Hinat-indadat siya bilang tao, bilang babae, kamaerok sa iya, suaki ka Diyos, dadarahot niya, suaki ka Diyos. Precisamente kaya pinagpunsan Theotokos, nagdadara ka Diyos, she's God bearer. Kaya, ining Mary being what they call this, mediatrix of all grace, bakit siya nagtatao? Kundi ang Diyos na ang nagtatao ng grasya. If we look at what they call this, one of the incidents in Mary's, and this is this time, we go back to the event during what they call this, marriage ceremony, iwang karasalan, iwang wedding, duman sa kanan, duman nangyari sa enod na binagrukan kanurang na. To contextualize the situation, sa tradisyon nila, ang ara, which we call it table wine, bakit itong mga gin o mga ano, kundi, so tradisyon nila sa itang kung kinakagalitan, kaya di ba ang arak sa lamesa o kaldaw, urog na, kunig wag mga okasyon, iluluwas yung pinagkakaroon mga arak na marilis, ano kung sabihin, pinag-ferment na haloy palaling managong, dinulit ay kung celebration, kay uman na iwakan ng ganda anak. Ngunyan, igwanin pa nga nag-ipon, duman sa karasalan nito, nahilig ni Maria, naaraw ni Maria na naubusan di alak. Problema sa mga sitwasyon, sa mga pangangaipo, pero nahilig ni Maria, sinabihin niya sa iyang akin, nawakan ti alak, naubusan ti alak.